Attorney, simulan ko na po dito dun sa laman ng introduction ng petisyon ni Attorney Kaufman para malinawan po natin kasi nakasulat po dito sa mismong introduction ng petisyon the prosecution or kinukumpirma rather ng kanilang kampo yung non-opposition daw to interim release of to the state party. Yun ang nakasulat mismo doon. So, totoo ba to na merong non-opposition ang prosecution dito sa interim release na nire-request po ng kampo ni former President Duterte? Ako hindi ko rin masabi. Kasi dapat prosecution mismo ang magkumpirma niyan. Ang pasabi nilang muli ay mag-file na lang sila ng kung ano man, whether it's an observation or posibleng opposition. Hindi natin alam, no? Kasi ito ay mga self-serving statements. Kumbaga, sinabi nila na sinabi ng prosecution sa kanila. Ang kwento pa nga daw ay, nung nauna si Chief Prosecutor, may referral dyan, kay Karim Khan. After pa lang daw ng arrest, nag-usap na sila ni Karim Khan at yung confirmation na hiningi niya dun sa, kumbaga, sino nang in charge ngayon. Di sa kaso natin, si Manjiayan Yang, yung deputy prosecutor na nag-step up, kinumpirma niya, ganun pa rin ba yung arrangement? Katulad nung dati na napag-usapan with Prosecutor Khan? Di umano, oo daw. Yung other aspect pa niyang nakakabahala, yung, kumbaga, areglado, parang ganun, ano? Meron ng receiving state. So parang hindi nila ng pareho yan. O pumayag na yung prosecution o pumayag na rin yung bansa. Kaya payagan nyo na kami ng urgent release. Pero may nakasulat din kasi dito, attorney, na yung kiniklaim nila na non-opposition to interim release provided daw na masusunod yung terms and conditions set out sa Annex A. Kaya lang hindi ko ano bang nilalaman nitong Annex A na to? O confidential ba to? Naku Maricel, ano din yan, confidential. Maski sa amin, hindi papakita yan. Ang tawag nga nila sa kanilang palitan ay inter partes. So between parties lang. Between the prosecution and the defense. Inaabangan namin kung may bahagi dito sa request niya na i-unseal or i-classify as public ng court para mas maintindihan naman natin kasi yung request. Kasi ako, ang problema nga natin, ang nakikita lang natin na hindi naka-blackout, nanghingi siya ng urgent interim release dahil matanda siya. Itatanggap na ng bansa, hindi natin alam kung ano yon. Siya, meron siyang, pumapayag siya sa terms and conditions o parang, parang conditional release. Yung receiving state daw, meron ding terms and conditions. Hindi natin alam kung nagtutugma yung ino-offer niya at yung ino-offer nung kabila. Kaya wala, ang hirap magkomento ng buong buo dun sa issue.